Wala pang natatanggap ang Malacanang na kopya ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos pero ngayon pa lang naniniwala ang palasyo na wala itong basehan. Live mula sa TV5 Media Center nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, may public event sa Pangulo ngayong araw, may nabanggit pa siya tungkol dito sa impeachment complaint. Alam mo, Gigi, business as usual si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Sinimulan niya nga ang araw na ito sa pamamagitan ng pag-i-issue ng isang video message kung saan inanunsyo nga niya itong nadiskubre na natural gas dyan sa Malampaya Field. Matapos niyan, dumiretso siya at personal na nagtungo dyan sa Antique para pangunahan yung inaugurasyon nitong ang sinasabing Antique Airport na nag-expand para ma-accommodate yung mas maraming seating capacity, passengers at tourists dyan sa probinsya bago siya dumiretso dyan sa Negros Occidental para doon sa pagpapasinaya naman ng water treatment plant. At sa lahat ng event na yan, kahit isa dyan, walang na-mention si Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga sa impeachment complaint na isinampa laban sa kanya. Gayunman, ngayong hapon, nagsalita na rin ang Malacanang tungkol dito sa inihaing impeachment laban sa Pangulo at dito binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nirerespeto nila itong impeachment case dahil bahagi raw ito ng democratic process base sa ating konstitusyon. At umaasa rin sila at nagtitiwala na gagawin ng mga miyembro ng House of Representatives ang kanilang mga tungkulin ng may integridad at katapatan. At bagamat gumugulong nga daw ang proseso, tuloy-tuloy lang daw sa pagtatrabaho si Pangulong Marcos. Pakinggan natin ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin itong naipaliwanag at masasabi natin sa ngayon, base lamang po sa inyong sinabi ay masasabi natin ito ay walang basehan. Ang Pangulo po ay naniniwala na ang mga mababatas natin ay gagamit ng kanilang pag-iisip, kanilang puso at sila ay naaayon sa batas at hindi para sa pansariling kapakanan lamang. At Maricel, yung mga binabanggit na grounds for impeachment na sinampa nitong nagsampa nga sila Attorney De Jesus, may payag ba Malacanang tungkol dito? Alam mo, Gigi, sinabi nga ni Yusek Castro na sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na anumang dokumento o kopya nitong impeachment complaint na inihain kay PBBM. Gayunman, lahat daw ng mga issue na lumabas dito, yung mga grounds na sinasabing for impeachment against the President, nasagot na raw yan matagal na ng Malacanang. Kabilang na nga dyan yung issue tungkol doon sa sinasabing pangingitnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung sinasabing paggamit ng illegal substance, yung mga issues on corruption, lahat daw yan sinagot na ng Malacanang. Pero magzi-zero in lamang ako dito sa sinasabing pangingidnap kay FPRRD. Ang sabi kasi ni Yusek Castro tungkol dyan, ito daw ay maituturing na case of first impression. Ibig sabihin, kapag kasi ganitong klase ng mga impeachment complaint, pinagbabatayan din yung naging desisyon ng korte sa kaparehong kaso o kaparehong sitwasyon na nung mga nakakalipas. Pero dito daw sa sinasabing accusation on kidnapping, wala naman daw pagbabatayan dahil una sa lahat, case of first impression, ibig sabihin, wala pang napagdidesisyonan ang korte na kapareho ng ganitong kaso. Pakinggan natin yung paliwanag ni Yusek Castro. Maliwanag naman po ang naging trabaho ng Pangulo. Ang lahat po na nagiging trabaho ng Pangulo ay naaayon sa batas at naaayon sa konstitusyon. Kung pag-uusapan natin yung sinasabing kidnapping ng dating Pangulong Duterte, ito ay sinasabi nating case of first impression. So wala pa pong nadidesisyonan. At Maricel, may mga nagsasabi na baka pakawala lang ng Malacanang itong mga nagsampa ng impeachment complaint. Ay ano reaksyon dito ng palasyo? Gigi, wala pang binibigay na pahayag ang Malacanang tungkol dyan sa mga akusasyon na yan. Ang malinaw, tinanong kanina si Yusek Castro kung kilala niya ba itong mga naghain ng impeachment laban sa Pangulo. Yun daw, abogado na naghain, wala daw siyang alam, wala daw siyang personal knowledge kung sino ito at sa background nito. Ang alam lang daw niya, yung party list group na nag-endorse nitong impeachment na ito ay kasama doon sa 8 kontraktor na napangalanan sa Independent Commission for Infrastructure na siyang nag-iimbestiga nga ng mga sinasabing anomalya sa flood control project. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat,
mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.